Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga kababayan kong OFW at sa mga Pilipino rin na nandyan po sa bansang Pilipinas. Pasensya na po kayo, bulol po ako sa Tagalog. Anyway, ang video na ito ay napaka-swerte nyo po. Kasi ito po ay pinaka-honest review na gagawin ko sa buong vlog ko sa YouTube channel ko. At actually, meron din akong Facebook at meron din akong TikTok. Pero dito ko i-upload yung very honest, accurate na pag-aamin ko talaga yung mga kung bakit maganda ang Australia. Kung napapansin nyo kasi mga kababayan, maraming mga kababayan natin na umangat ang buhay nung nakapagtrabaho dito sa bansang Australia. Lalo na nung naging PR at naging citizen dito sa bansang Australia. Bakit? Sa construction industry kasi, tulad ko, baguhan ka man or medyo matagal na dito sa bansang Australia, hindi bababa sa 35,000 or tumataginting na 35,000 per week ang sahod mo. Kahit anong trade, either painter, tiler, plasterer, or bricklayer. Imagine po, could you imagine 35,000 pesos per week? Pero, siyempre, kunan pa yan ng bahay, pagkain, internet. Pero, ma'am, sir, sa totoo lang po, kung gusto nyo talaga mag-OFW, why not i-consider nyo ang Australia? Madala pa po ang pamilya ninyo. So, yan po ang isa sa mga rason kung bakit maraming Pilipino ang gusto nang dito na mamumuhay sa bansang Australia. At hindi na nila ninais na makabalik pa sa bansang Pilipinas. Kasi biruin mo naman, lalo na kung matagal ka na dito, hindi bababa talaga sa 35,000. Yan na po ang pinaka-minimum wages na matatanggap ng mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa bansang Australia. You believe it or not po. Yan po ang pinaka-honest review. Pangalawa, yung tinatawag nilang work and balance. Work-life balance. Dito sa Australia kasi, Sabado, Linggo, day off yan. So, pwede kayo magka-camping, mag-fishing, banding sa pamilya, banding sa kaibigan. Marami pong activity na pwede niyo gawin. Kasi kailangan nyo lang magtrabaho from Monday to Friday. Pero kung gusto nyo talaga mag-ipon, well, nasa sa inyo yan. Pwede kayo pumasok ng Saturday, basta okay po ang gamanin nyo. So, yun lang po muna sa ngayon. I-encourage ko po kayong lahat. Please consider Australia po. Kasi, sayang yung mga kaalaman mo kung hindi mo mapapakinabangan. Hindi ko naman sinasabi na yung nasa ibang bansa ay dihado kung ikay nasa Australia. Hindi naman po. Ang sa akin lang kasi, personal experience ko po ito. Kaya sinishare ko sa inyo. In other words, this is my personal knowledge and my personal opinion. Pangalawang bansa ko na po itong napuntahan. Pero I think this is the last one. Australia po. Maraming salamat po. Mabuhay sa Aussie. Bye-bye.